we head on over to Quezon City. Our mobile journalist, Amy Atienza, reports to us live about the situation in Cubao bus terminals. Hi Amy, good evening. Which exact bus terminal are you at kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayong gabi? Yes, Paulina, right now we are at a particular bus company going southbound. So kung mapapansin natin no, sa aking likuran dito mismo sa area, hindi na ganoon karami yung tao na pumipila para nga umuwi sa kanilang mga probinsya. Yung mga trips na nandito, yun yung mga papunta ng Camarines Sur, pati Camarines Norte. And so far daw, fully booked na pero open pa rin naman daw sa mga walk-in passengers kung sakasakali nga lang na meron. Ang kaso nga lang dyan, kung walk-in ka, hindi ka na din available for dun sa mga air-conditioned na bus. So ang sitwasyon na lang ngayon, syempre may available pa rin naman silang bus. Yun nga lang, hindi ganun kalaki yung magiging privilege. Pero mas mura din naman daw yung presyo niyan kapag hindi nga daw air-conditioned. And kung kanina naikot na rin natin no, yung ilan sa mga bus terminal din dito, naging payapa na yung sitwasyon. Pare-parehas din yung sinasabi ng ilan sa mga pamunuan ng mga bus terminal na kung i-compare natin yung situation from yesterday and during the weekend, mas konti na nga rin daw ang tao na mga pasahero na bumabiyahe ngayong bisperas ng Pasko. Sinisigurado na rin naman nila na aabot nga daw. Though kahit hindi sa Noche Buena, dahil yung ilang mga biyahe dito no, ay malalayo, kung hindi man umabot sa Noche Buena, ay aabot pa naman daw ng Pasko para ma-celebrate nga nila ito with their families. Pauline? Amy, anong mga ruta ba ang pinaka naging fully booked dyan sa bus terminal sa Cubao? Isa sa mga pinaka-fully booked daw talaga yung papunta ng Baguio dahil bukod sa mga uuwi talaga ng probinsya, may ilan din na nagpasyano na magbakasyon na papunta nga dun sa Baguio. So yan yung isa sa mga blockbuster dun sa mga bus terminal na nakita natin. Bukod pa dyan, yung mga biyahe din na pa-north, tulad na lang ng La Union, pati na rin na Cagayan, ay fully booked na rin, pati Pangasinan. And kung southbound naman, marami-rami din yung mga pumila para umuwi sa Calabarzon, pati na rin sa Bicol region. At Amy, since fully booked, no, halos lahat ng biyahe, may naitala rin bang mga delay sa pag-alis ng mga bus dyan? Yes, actually meron daw slight delays na encounter no yung ilang mga bus terminal dito, pero ang sinisigurado daw kasi nila dito yung kaligtasan ng mga pasahero. So kaya raw nagkaka-delay dahil din kinakailangan na i-check muna yung mga bus na babiyahe. And syempre para nga din ma-monitor kung safe na ba for traveling ang mga ito and para ma-check din kung lahat ba ng pasahero ay na nakabook dun sa particular trip ay nakasakay na dun sa bus. And finally, Amy, ano bang mga reminders natin para sa mga biyahero? Ilang oras ba dapat yung kanilang ilaan bago yung kanilang biyahe para hindi sila maka-encounter ng aberya? As much as possible, no, an hour before the trip, lalo na kung book na naman yung trip, ay nandito na raw dahil nga kinakailangan din i-check yung mga dala pang gamit. Kanina, Pauline, may nakita tayo dito mismo dun sa area ng mga box na mga confiscated items dito. At kabilang na nga dyan, marami yung na-confiscate na lighter, butane, pati na rin kutsilyo, which is pinagbabawal sa lahat ng bus terminal dito sa Cubao. So matinding paalala yan ng mga otoridad dito na wag nga daw magdala ng mga ipinagbabawal na gamit, katulad na nga lang ng mga explosives, mga matutulis na bagay, pati na rin na yung mga droga. Pero so far, wala naman recorded na confiscate na droga. So yun yung mga patuloy na pinaalalahanan din ng mga otoridad dito sa Cubao Bus Terminal. Pauline? Amy, pasingit lang isa. I know of course that they ban yung mga kutsilyo. Your basic knives kasi delikado nga. I'm wondering lang kung pati ba yung mga Swiss knife o mga multi-tools na nakasabit sa bewang, kina-confiscate ba yun? Would you know? Actually, dito sa kinatatayon ko, very strict no yung naging protocol nila tungkol dyan, no, Bok, dahil nga kailangan nilang ma-ensure yung safety ng lahat ng biyahero. So kahit yung mga maliliit na lighter, pati yung maliliit na patalim, talagang kinukuha nila at kino-confiscate nila dahil nga ilang beses na rin naman daw na ipaalala, maging sa online platforms nila na wag nga raw magdala ng ganitong mga item. Okay. Well, I understand the knives. I sometimes wonder lang about the lighters. Yeah. I also understand the problem with lighters in airplanes, but the lighters in buses. Okay. Well, Anyway. better safe than sorry, right? But thank you very much for that update. That was mobile journalist Amy Atienza reporting to us from Cubao in Quezon City.